So, sa part na to, ito yung pinaka ginagamit sa pharmacy. Weight tapos yung volume, gram and milliliter. Diyan. So, yung mga ito, yung mga multiples lang yan. Yung mga nasa taas niya, 1,000, 10, 10, 10, ganito. Ngayon, try ko na lang gumawa ng examples para mas magets. So, ito, gram tapos kilogram. Kung meron kang 1,000 grams, ilang kilogram yon? Dito nakikita nyo, di ba, pag ganun, so divided by. Ang mangyayari dyan, 1,000 grams times 1 kg. Kasi yung kino-convert mo, di ba? Ilan yung 1 kg? Yan yung multiple niya, 1,000 grams. Dapat, yung nasa dito mo, tapos yung denominator mo, same unit para makancel mo siya. So, 1,000 divided by 1,000 or 1,000 divided by 1 kg is equal to 1,000 kilograms divided by 1,000 is equal to 1 kilogram. Yun yung purpose kung bakit divide yung nakasulat. Ngayon, vice versa. Try naman natin 4 kilograms to gram. So, 4 kilograms, pag ano, no, times siya. Tapos 1,000. 4 kilograms times, susulat natin, 1,000. Tapos ito yung unit na i-convert mo siya. So, 4 kilograms to grams. Ano yung nasa baba niya? 1 kilogram is equal to, kasi minus mo, i-cancel mo siya. So, yun ulit remember, 1 kilogram is equal to 1,000 grams. 1,000 grams is equal to 1 kilogram, kaya 1 siya. Ganon din dito. Nag-iba lang sila kung saan mo ilalagay yung malaking value. So, 4 times 1,000 is equal to 4,000 grams. Paano siya naging 4,000 grams ulit? Pag ganun kasi, times siya. 4 times 1,000. Ito naman, pag ganun siya, kaya 1,000 divided by 1,000. Ngayon, paano naman kung pinapahanap is gram to centigram? Times ulit yun. Pero pag ganito siya, remember na times yung mga yan So, gram to centigram. Gram to decigram times 10. Pero gram to centigram times 100 kasi 10 times 10 is equal to 100. Example, meron tayo dito 5 grams. 5 grams siya. I-convert natin siya to centigram. Ngayon, ang una natin gagawin, ilagay mo natin yung 5 grams. Times, ano yung hinahanap natin? Centigram. Ngayon, ilan ulit ang gram to centigram? 10 times 10, 100 centigram. Ilang grams? Dito sa baba, 1 lang siya. For the purpose of cancellation. Kasi 1 gram is equal to 100 centigram, and 100 centigram is equal to 1 gram. Parang equivalent siya dito. So, i-cancel mo lang din siya. 5 times 100 is equal to 500 centigram. Yun yung purpose kung bakit may arrow siya kung multiply. Kasi 5 times 100. Kailangan lang natin gawin to kasi ito yung kailangan sa dimensional analysis. Another example. What if naman kung pabaliktad? Centigram to gram. Try natin. 700 centigram to gram. Paano yung operation niya? Division. Tapos yung centigram to gram, 10 times 10, 100. So, 700 centigram, susulat lang natin siya, times yan lagi. Ang mag-iiba lang kung bakit siya division is kung anong ilalagay mo dito. Kung ito kasi, dito times numerator, multiplication. Pero kung dito, tapos dito yung isang value mo, parang isang example, dito siya. Wait lang. Lagay mo natin dito 1 gram. Ilan ulit yung 1 gram? May meron tayo 100 centigram. So, ang mangyari dito, 700 centigram, cancel na natin siya, or 700 gram, kasi 7 times ito, divided by 100, kasi na-cancel na, wala siyang unit. Ang result mo dyan is 7 grams. So, yung dapat tandaan dito, kung magsisimula ka from lower unit to a higher unit, division. Higher unit to lower unit, multiplication. Last, para mas maintindihan, lalo na pag i-consider natin to. What if hinahanap natin 5 kilogram to decigram? Paano gagawin dyan? Kilogram to gram muna, then gram to decigram. So, 5 kilogram. So, that is 5 kilogram. Ko-convert muna natin siya sa gram. Tapos division, di ba? So, ilalagay na natin siya sa baba. 1,000 gram.
Yeah, 1,000. Wait lang. 5 kilogram. Ay, wait lang pala. Sorry. Kasi nga, pag ganito siya, diba, multiplication. So, dito pala dapat siya, 1,000 gram. Tapos ito, 1 kilogram lang. Sorry. 1 kilogram. Cancel. Tapos, ito times ulit natin siya. Ang gagawin naman natin, gram to decigram. Ilan yung kanya, difference niya? So, 10. So, dito, ilalagay ulit natin to. Kasi mas malaki ang gram kaysa sa decigram. So, times siya. 10 gram is equal to 1 decigram. Yan. So, ang result natin, 5 times 1,000, 5,000 times 10, 50,000 decigram. Ngayon, i-convert naman natin pabalik para mas maintindihan. So, 50,000 decigram times, di ba kung pag ganun, divided by siya. So, 10. So, that will be wait lang. Sorry. Okay, sorry. Medyo nalito na din ako. Kasi dapat ito, maka-cancel siya, diba? So, 1 gram is equal to 1 decigram. Sorry, nalito lang. Cancel. So, 5 times 1,000 times 10, same value pero nagkamali lang ako sa unit. That is 5,000 times 10, 50,000 decigram. In this case, kasi division na siya, 50,000 decigram, ito na, sure na, 10 decigram, 1 gram. Tapos, ano yung gram to kilogram? Meron tayo 1,000 gram para sa 1 kilogram. So, i-cancel natin to, i-cancel natin to, tapos i-cancel natin to. So, 5 divided by 10 divided by 1,000. So, 5 divided by 10, 5,000. Divided by 1,000, 5. So, sumakto, 5 kilogram. So, sorry ulit kanina, nagkalituan lang sa units. Pero, ito siya ulit 5 kilogram times 1,000 gram divided by 1 kg times 10 gram divided by 1 kg. Ang purpose talaga na kung ba't natin siya nalagay sa denominator is to cancel the value. So, na-cancel na to. So, magiging gram na siya. Then, gram, tas ika-cancel mo lang din. Ganun lang siya. Kung di pa rin mag-gets, pwede magturo bukas.